medyo paanuhin muna natin. Pasadahan natin. Ito po ay post na sinabi raw di umano ni Claire. Alam niyo naman si Auntie Claire. Sabi po ni Auntie Claire, kaya walang nakitang sirang flood control sa Davao kasi wala pang baha. Dapat bahain para malaman ng mga nag-iimbestiga. Okay, tanya naman ha. In the first place, Madam Claire, bakit po kayo mag-iimbestiga sa Davao kung wala nga pong baha? Di po ba? Samantalang, napakarami nung tinutukoy yung sinasabi na ghost project. Bakit hindi po yun yung unahin nila magalong? Doon naman nagre-react yung mga taga Davao at mga supporter ni Pangulong Duterte. Bakit nyo inuuna yung Davao samantalang napakarami nung kitang-kita na ng mga tao? Tignan nyo po yung mga nakakasuhan nyo o yung pinag-uusapan. Preliminary pa rin pala hanggang ngayon. Hanggang sa kasalukuyan, preliminary pa rin pala yung inabot ng mga kaso sa taga Bulacan. Bulacan pa rin po. Ang ginagawa nyo kasi, baka maka-spot kayo. Alam nyo, yung timing, di ba? Yung timing kasi ganito. Hoping, malakas yung bagyo. Ako, nababasa ko yung ginagawa nila. Hoping po, na yung bagyong yung nauna kay Uwan. Sino na nga yun? Tino. O yung bagyong si Tino, hoping na sobrang lakas nun, umabot sa Davao, naroon sila magalong. Doon sa kalagitnaan, di ba? Kung babaha sa Davao, naroon sila, makakapag-video sila, makakapag-picture sila, na bakit mataas ang baha, ganun. Pero sinawing palad sila. Kaya nagmumukha po silang nanghuhuli ng gagamba. Di ba? Yung mga picture ni, ikaw naman, wawa pula, wag mo na ulitin yung joke na ganyan. Nauna daw kay Uwan si Zero. Yun yung problema Ina-anticipate nila na baka may makita sila na kapalpakan, baka bumaha. Kaya sila naroon O ngayon po, hiyang-hiya sila, wala sila. Nakakahiya po sila, mahihiya po sila na maglabas. Anong ginawa nila Magalong? Si Magalong pa naman, nakakaya Magalong. Alam mo, Magalong, marami na prostrate sa'yo. Sin daming bilib sa tokis mo. Boy tokis ka rin pala. Boy tokis ka rin pala. Ha? Di ba? Bigla tuloy nagbalik sa mga alala natin. Ano nga ba yung mga sinabi ni Magalong na expose? Meron ba talaga? O natokis lang tayo ni Magalong? Okay. Ang ganda ng sinabi mo, Auntie Claire. Kaya wala nakitang sirang flood control sa Davao kasi wala pang baha. Dapat bahain para malaman ng mga nag-iimbestiga. Okay. Parang sinabi mo na matibay talaga. Di inamin mo rin na matibay mga ginawa nila ron. Correct. Parang si Lacson lang din. Ito naman po ang sinabi. Ayon kay Attorney Rowena Guanzon na isang Ilongga, di ba? Kaya lang taga Bacolod yata. Hindi ko alam parang ang akala ko ng mga Ilongga parang magkakano sila, no? Ibang-iba pala yung Bacolod sa Iloilo, no? Pati mga pagkain Alam niyo dito nakakatuwa kasi proud na proud sila sa yung mismong lugar nila, yun yung pangalan, pagkain. Molo soup. Sikat na sikat sa Molo. Ngayon ko po na-realize, kaya pala dapat dayuhin nyo pag nagpunta kayo doon mismo sa Molo. Kung kay Cap Ising kayo kakain, doon mismo kay Cap Ising, ang layo ng diferensya sa mga branch nila sa dami ng Molo. Yung Molo doon talagang 85 lang, tapos ang dami. Okay. Tapos dito naman sa may Lapas Batchoy lang po. Grabe, talagang proud na proud sila Yung Robertos, eto revelation sa akin, ang buong akala ko talaga,
pinakamasarap na siopaw, yun pong siopaw ng ano. Oo nga, Batchoy, lapas lang, lapas Iloilo. Molo sa molo lang po. Oh. Ito po, yung buong akala ko, nawala tuloy sinasabi ko. Ayun, yung pinakamasarap na siopaw, yung sa Mamunlok. Hindi po pala. Talagang aminado ko, pansa ko ng Mamunlok eh. Mas masarap pala to Robertos. Diyan sa Iloilo City proper. Congratulations po sa mga taga Iloilo. Grabe. Akala ko Mamunlok na pinakamasarap na siopaw. Robertos pala ang pinakamasarap na siopaw sa lahat. Nang natikman ko yung natikman ko lang. Grabe. Talagang pag mga ganyan ang pagkain mo, talagang magiging proud ka rin.